paragraph 4, sabi po dito, in paragraph 4 of chapter 3 of God's decree o ang pagtatakda ng Diyos, it says, ang paghirang ng Diyos sa mga anghel at mga tao ay may tiyak na bilang na hindi pwedeng madagdagan o mabawasan. As I repeat again, ang paghirang sa mga anghel at mga tao ay may tiyak na bilang na hindi pwedeng madagdagan o mabawasan. Now here it says, those angels, page 13, those angels and men, thus predestined and foreordained, are particularly and unchangeably designed. And the number of them is so certain and definite that it cannot be either increased or diminished. Ang paghirang ng Diyos sa mga anghel at mga tao ay may tiyak na bilang na hindi pwedeng madagdagan o mabawasan. Now, ano pong ibig sabihin ng ating mga kapatid na Reformed Baptists when they say that God has foreordained, has predestined angels and humans with a definitive number na hindi madadagdagan o mababawasan? Well, when we talk about the doctrine of predestination, in Scripture, ito po ay may function of double. It has a double function. Na kung tawagin po minsan in theology, double predestination. Halimbawa, God has predestined the church. We see that in Ephesians 1:3 to 14. We have been predestined by God, saan? To be in Christ. And then we also see that God has predestined the ungodly. Okay? We see that in Revelation 13:8, 17:8. Okay? At saan po sila pinidestined? Damnation. So in other words, itinuturo po ng Biblia, kapag ang Diyos po ay nagtatalaga when He foreordains or predestines, it's not only He predestines the church for salvation, but He also predestined ang mga ungodly para sa kapahamakan. A good example is Judas Iscariot. Siya po yung madalas na tinatawag po in the Gospels, the son of perdition. Ang anak na itinakda para sa kapahamakan. The reason why he is called the son of perdition is because mula pa ho sa aklat ng Psalms, itinakda na po ng Diyos in the Psalms that Judas is predestined for damnation. Ngayon, kung sasabihin po natin, God is unfair that He predestined some for salvation and others not to salvation, we need to understand by answering this question. Does God owe you anything? Obligado ba ang Diyos na iligtas ka? May utang ba ang Diyos sa iyo para piliin ka? The answer is, wala. He doesn't owe us anything. We owe Him everything, but He doesn't owe us anything. Dahil po dito, ayon po sa ating mga kapatid, they say, it's not only human beings that are predestined, but as well, even angels. Angels are predestined. And may dalawang klase mga anghel. Good and bad. So hindi lang po ang mga tao ay itinalaga ng Diyos para sa kaligtasan o kapahamakan, but even angels, both good and bad, righteous and fallen, holy and unholy angels, ay itinalaga ng Diyos either for eternity with God or eternally separated from God's goodness.
Now let's look at where the Bible teaches that there are angels na itinalaga po ng Diyos for destruction. Where do you find that in the Bible? Unang-una, let's go to 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2. And let us read verse 4. 2 Peter chapter 2, verse 4. Look at what it says. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos na nagkasala sila. Sa halip itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon intayin ang araw ng paghuhukom. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. So ang mga anghel po na ito ay ipriniserba po ng Diyos para po sa kapahamakan. They are reserved for judgment. Well, what about po yung mga tao? Itaas po ninyo ang basa in verse 3. Read up in verse 3. Dahil sa kasakiman nila, lilinlangin nila kayo sa pamagitan ng matatamis na salita para kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. So saan po nakuha ng ating mga Reformed Baptist na kapatid that both angels and men, whether good or bad, have already been foreordained? Well, nabasa po natin kanina in verse 3, may mga tao na itinakda long ago para for judgment. And then verse 4, may mga anghel na itinakda from long ago, reserved for judgment. Naulit na naman. Let's go to the book of Jude. Let's go to Jude. Chapter 1. And let us read verse 4. Jude chapter 1, verse 4. Tungkol po ito sa mga tao. This is about humans. Verse 4, look what it says. Sumulat ako sa inyo dahil hindi ninyo namalayan na napasok kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Tinalikuran nila ang ating Panginoong Hesukristo na nagmamay-ari ng ating buhay. Sila'y mga taong walang Diyos na noon pa man ay nakatakda ng parusahan ayon sa kasulatan. For certain individuals whose condemnation was written about long ago. Now, what about angels? Ibaba po natin ang basa in verse 6. Tingnan po natin ang mga anghel, verse 6. Alalahanin niyo rin ang mga anghel na hindi nanatili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon na mga kadena hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. And the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling, these he kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. So we've read two books already teaching us, both men and angels, whether good or bad, elect or not, itinakda ng Diyos ang kanilang destiny. Look what Jesus further says about angels. Basahin po natin ang Matthew chapter 25. Mateo 25. Pagpatuloy ho natin. Matthew chapter 25. At dito po tayo mga kapatid sa verses 40 to 41. Tungkol po ito sa mga anghel. Matthew 25 verses 40 to 41. Look what it says. At sasagot ako bilang hari
Sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa niyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin yung itong ginawa sa akin. Pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin. Kayo mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. So hindi ho natin maikakaila, we cannot deny that there are angels who are good, angels who are bad, na pinidestined na po, were predestined by God, either for eternal glory or eternal damnation. Now, may binabanggit din po ang ating mga kapatid na Reformed Baptists that yung mga itinalaga, whether saved or unsaved, in God's plan, sabi po nila dito, may tiyak na bilang ang mga ito na hindi pwedeng madagdagan o mabawasan. What does that mean? When God predestines people for damnation, there is a number. When God predestines people for salvation, there's a specific number din. Hindi po pwede, you've been predestined to go here, and then you change your mind, you go there, nabawasan tuloy dito. Hindi po pwede mangyari yun. If God predestined, let's say, 1,000 will be in Christ, 1,000 will come to Christ. If God predestined 1,000,000 will go to damnation, 1,000,000 ang papasok sa kapahamakan. So in other words, makikita ho natin sa Biblia that the reason why Jesus has not yet come back, hindi pa natutupad ang bilang ng mga sasampalataya sa Kanya. Where do we find that in the Bible? Let's go back to 2 Peter chapter 3. 2 Peter. 2 Peter chapter 3, verses 8 and following. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 8 pababa. 2 Peter chapter 3, verses 8 and following. There is a specific number. Look at this. Ngunit, huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako Niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang Niya ng pagkakataon magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila. Dahil ayaw Niya mapahamak ang sinuman. Now, sino po yung lahat na tinutukoy po dito? Yung lahat ng pinili ng Diyos na hindi pa sumasampalataya, na balang araw ay sasampalataya, and when they do, God will return. To be more specific, let's see what Paul says in Romans chapter 11. Romans chapter 11, dito talaga binabanggit yung salitang bilang eh. Romans chapter 11, verses 25 and following. Romans 11, verses 25 and following. Look at this. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin nyo sa iyong sarili. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuuang bilang ng mga Hudyo o hindi Hudyo na sasampalataya kay Kristo. Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel. In English, I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in. So, the question now, totoo ba ang patotoo ng ating mga kapatid na Reformed Baptists? Well, we've seen God has predestined humans to salvation. God has predestined humans to damnation. Itinalaga din ng Diyos ang mga anghel na mabuti na mapasa Kanya
at ang mga fallen angels na humiwalay sa Kanya. And we see here that whatever number comes to Christ, whatever number is for damnation, hindi po ito madadagdagan, hindi mababawasan. Why? Because the Bible says there is a specific number that has been predetermined. So in other words, yung mga nakikita ho natin mga kapatid at yung mga napapakinggan po natin ng mga awit, kagaya po nito, when the saints go marching in, oh when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. It's actually biblical. It's another way of saying, Lord, gusto ko mapabilang sa iyong mga pinili. Matagpuan sana ako ng Diyos sa araw na yon, na bahagi ako sa mga pinili. So, perhaps, I am number 630 sa mga pinili ng Diyos. Perhaps you're 850 sa mga pinili ng Diyos. It's not going to change anything. You know why? Because you're going to be in Christ one day. Now, maari, let's say there's number 3 million. Yun na lang hinihintay. The third person or the third million person. Number 3 million. Maari hindi pa ho siya sumasampalataya. Maybe that won't come until after 50 years. Or it may not happen until maybe later tonight. Pero when that one person comes to faith, that last elect sa bilang ng Diyos comes to faith, babalik na si Kristo. We don't know when that will be. Pero sabi ng Biblia, maging handa ho tayo. Kung nga yung mga pinapatay sa Revelation, may bilang din eh. Sabi po ng ating Panginoon sa mga pinatay in Revelation 6, hintayin mo na makumpleto yung bilang ng mga papatayin na iyong mga kapatid. And then I will judge. So there is a bilang of how many will die, may bilang of how many will live, may bilang on how many will be in Christ, may bilang of how many will not be in Christ. The most important lesson that we can take this evening is, are you chosen by God? Are you in that number? You will know you're chosen by God because you're broken over your sins. You want to serve Jesus. At gusto mo siyang paglingkuran with all that you are and with all that you have. That's how you know that you're chosen by God. Pero if you have no interest whatsoever for Christ at hindi ka seryoso about Jesus, you are just showing through your fruit na maaari hindi ka pinili ng Diyos. That is only if you continue that lifestyle. Pero may pag-asa sa mga magsisisi at sasampalatay kay Kristo. Sa gayon, ang paghirang ng Diyos sa mga anghel at mga tao ay may tiyak na bilang na hindi pwedeng madagdagan o mabawasan. Now, does anyone have any questions for this afternoon? Sa ating mga napag-aralan, does anyone have any questions about what we've learned tonight while I go on a tissue break? Excuse me. Any questions this afternoon? Okay. So kung wala na po tayong mga katanungan mga kapatid, we will pray and then we will do our fellowship now.